Yan, isang mapagpalang hapon po sa bawat isa po sa atin. Welcome po muli dito po sa ating Facebook Live, dito po sa Rema Feels. At sa mga nakaraang pong linggo, napakinggan po natin mula sa mga pastor yung iba't ibang ugali ng isang Kristiyano. Meron po tayong madalas na inaawit tuwing camping. Ang sabi niya doon, kinagagalak kitang makilala. At may part po doon ang sabi niya, iba't ibang ugali, style at forma. So tayo po, kahit mga Kristiyano po tayo, marami pa rin tayong mga pag-uugali o prinsipyo na nasa atin. At ang pinakamahalaga dito, hindi lamang po basta pag-uugali, kundi binagong Kristiyano na. At ang isa sa mga nabanggit po dyan, yung compassion, love, kapakumbabaan, matinding pagtitiwala sa Diyos, at marami pa po. At ngayon po, kayo po ay makipagbukasan po sa akin dito po sa Lucas chapter 18. Simulan po natin dito po sa verse 1 to 8. Ang sabi niya po dito, ito po ay patungkol sa talinghaga ng isang babaeng balo. Isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang manalangin lagi at huwag manghinawa. Sa isang lungsod, wika niya, may isang hukom na hindi natatakot sa Diyos at walang taong ginagalang. Sa lungsod ding yaon ay may isang babaeng balo na punta ng punta sa hukom at humihingi ng katarungan. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng ilang panahon. Ngunit nang malaunan ay nasabi nito sa sarili, bagamat hindi ako natatakot sa Diyos, ni gumagalang kanino man, igagawad ko na ang katarungang hinihingi ng babaeng ito. Sapagkat lagi niya akong ginagambala, baka pa ako mainis sa kakaparito niya. At sinabi ng Panginoon, narinig ninyo ang sinabi ng masamang hukom, hindi ipagkakait ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw at gabi. Bagamat tila nagtagal iyon, sinasabi ko sa inyo, agad niyang igagawad sa kanila ang katarungan. Ngunit pagdating ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makita kaya siyang mga taong nananalig sa kanya? At dito po, alam na po natin itong kwento na ito. Very familiar na po sa atin ang talinghaga po na to. At kung titingnan po natin, during 1st century, ang sabi po nila, ang kalagayan po ng mga balo ay hindi po ganun kadali. Dahil po kapag wala ka ng asawa, wala nang magpoprotekta sa iyo. At kadalasan po ang mga balo ay nawawalan po sila ng bahay dahil sinisira po ng mga taong nang aapi sa kanila. Kaya naman yung mga babaeng balo po, napipilitan sila na depensahan yung kanilang mga sarili para lang po maingatan nila yung sarili nila, maging yung anak nila mula sa mga nang-aapi. No wonder po kung bakit ganun na lang po kapursigido itong babaeng balo na ito na matanggap yung katarungan na hinihiling niya. At may kita po natin sa kwento po na ito kung paano ba nakuha ng balo na ito yung kanyang hinihiling. Paano nga ba? Yun ay dahilan sa persistency niya o dun sa ugali na meron siyang matyaga, pagsusumikap. At dito po, ang sabi niya, kung titignan po natin yung meaning ng persistent, ang sabi niya, refusing to give up. Continuing in the face of opposition, patuloy. O sabi niya ganun, walang puknat. Hindi ka tumitigil. Masugid. At ang babae po na ito, sa talinghaga na ito, kahit alam niya na po yung ugali ng hukom na kanyang nilalapitan, ang sabi nga ay kilala pong masama yung judge na ito at walang kinakatakutang Diyos. Pero sa kabila po na walang kinakatakutang Diyos, itong hukom po na ito, ay nandun pa din yung pagsusumikap ng babaeng balo. At dahil po dyan, ang sabi po dun sa kwento na yun, dahil dun sa pangungulit po ng babae na yun sa hukom po, ay agad na ibinigay sa kanya. Actually, hindi po ganun kadali. Dahil sabi ganun, inabot ng ilang panahon bago pa ibinigay sa kanya yung kanyang kahilingan. Amen po.
At ngayon po, ang binabanggit nga natin po dito, ang pinag-aaralan po natin ay persistency in spite of difficult situation. Tayo po may mga kanya-kanya po tayong pinagdaraanan or maaring masabi natin may mga panalangin po tayo na matagal na nating idinudulog sa Diyos. Pero dito, bilang Kristiyano, hinahanap ng Diyos sa atin na kailangan walang puknat, buong tiyaga, buong pagsusumikap, na maghihintay tayo hanggang sa makamit natin yung hinihiling natin sa Panginoon. At ang sabi niya dito, being persistent ay hindi tayo nakabase dun sa sitwasyon. Ito pong babaeng balo na to, sa kabila ng masamang pag-uugali ng hukom na yon, hindi niya tinignan na imposible na makuha niya yung katarungan. Kundi ang pinakatinignan po ng balo na ito, yung kalakip na hinihiling niya. Na ano yun, yung katarungan na yun mula sa mga nang-aapi po sa kanya. At sabing ganun, ilang balik siya, nangungulit siya, nagpupumilit siya, to the point na itong judge po na ito ay nakulitan na. At tayo po bilang Kristiyano, nandun yung pagiging makulit natin, pagpupumilit natin na makuha ang isang bagay sa tulong ng Panginoon. Amin po, na may mga times, sabihin po natin, may mga tao tayong ipinapanalangin po sa Diyos. Kagaya to, halimbawa, may mga taong ipa-follow up tayo, either sa text, sa cellphone, o kung ano pa man, o kaya binibisita mo. Minsan yung mga taong pina-follow up natin, susungitan ka, o kaya naman tataguan ka, na para bang ang dating dun sa panalangin mo ay parang imposible na. Pero dahil dun sa kakapumilit natin, na fina-follow up natin, sabi nga ni Pastor Marlon Bihona last time, kahit na magpagas ka pa, gagastos ka, babalikan mo yung tao. Bakit? Kasi kailangan mong pagtiyagaan. Amen po. At ang pagiging persistent, ulitin ko po, hindi ito babase sa sitwasyon o sa nangyayari na parang ang bulong laging ng kaaway sa atin, walang nangyayari sa panalangin mo. Pero alalahanin po natin na ang kaaway ay dakilang sinungaling. Minsan sasabihin niya sa'yo, kahit manalangin ka, walang mangyayari dyan. Pero dahil nga siya po ay sinungaling, kailangan nandun yung katatagan natin. Ang sabi niya, hindi ka napupuknat, hindi ka nababali, na hindi natin titignan yung current situation na yun. Kundi titignan po natin, ano ba yung kayang gawin ng Diyos mula sa mga taong ito? Amin po. At ang mga matyagang Kristiyano po, they don't easily give up. Kung kayo po ay may katabi, pakisabi sa katabi nyo, don't give up. Bakit? Sabi po nila, abutin pa ng 7 taon ng pandemic na ito. Makakaramdam po tayo ng iba't ibang kalungkutan o di kaya parang mararamdaman mo na parang nag-iisa ka na lang. O kaya yung nahihirapan ka na. Pero ang isang persistent na Kristiyano, hindi siya madaling sumuko. Dahil ito yung pag-uugali na hinahanap-hanap ng Diyos sa atin. Kaya nga doon sa huling verse na binasa natin sa verse 8, ngunit pagdating ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makita kaya siyang mga taong nananalig sa Kanya? Na gusto ng Panginoon matagpuan niya ang bawat isa po sa atin persistently waiting and serving the Lord. Amen po. At bakit nga ba nandun yung katsagaan natin o nandun yung pagsusumakit natin? Because we are pursuing for a goal na ang tinitignan natin sa kabila ng kahirapan na nararanasan natin. Ang main focus natin ay ano ba yung naghihintay para sa ating mga Kristiyano. At yung babae po dito na balo, kaya hindi siya tumitigil. Nandun yung pagpupumilit niya dahil nakafocus siya dun sa matatanggap niyang katarungan. Kung ilalagay po natin yung sarili po natin dun sa sitwasyon ng babae, ay hindi po ganun kadali na lahat ng tao ay inaapi ka na at kukuhaan ka pa ng iyong mga ari-arian. At wala pa yung asawa mo para ipagtanggol ka. Kaya ganun na lang siya kapursigido na makuha yung kanyang hinihiling.
At naalala ko po, one time, matagal na to, way back 2011, kami po ay 4 na worker po noon at ang sabi ni Pastor Boy po sa amin noon, sa loob ng 1.5 months, ang sabi niya ganun, kailangan kayo ay mag-prayer marathon. Mula Monday to Saturday. Sabi niya, 8 hours na prayer yan. At wala po kaming gagawin kundi ipag-pray na mabuksan yung isang simbahan sa isang probinsya. At sabi niya, ang sabi po sa amin ni Pastor Boy noon, hindi ko kayo pwedeng i-deploy sa iba kasi kung i-deploy ko kayo, baka hindi na mabuksan tong simbahan na to, kailangan ipag-pray to. Hindi rin kayo makakahayo kasi kailangan 8 hours a day ang prayer nyo. At lumilipas po ang 1 linggo, 2 linggo, tuwing bibisita po o pupunta si Pastor Boy po sa church, tatanungin niya kami, kamusta yung prayer nyo? Nabubuo nyo ba yung 8 hours? At napapansin po namin, ako po at ang mga kasama ko, na nandun talaga yung tigang na lupa. Na parang nagpe-pray ka, na dry. Pero yun nga po, hindi ka pa rin babase dun sa nangyayari o dun sa nararamdaman mo. At ang sabi lang sa amin ni Pastor Boy, patuloy lang ipag-pray hanggang sa may mangyari. At sa kabila po ng ilang linggo na ang lumilipas at actually dumating na ang December, magbabakasyon na po. Bago po kami magbakasyon, during prayer po namin ay naranasan po namin yung breakthrough. At glory to God po, the following year, January po nun, nabuksan po yung simbahan po na yun. At sa pagbubukas po natin ng simbahan, hindi lamang po yun, maging sa paglapit po ng mga kaluluwa sa Panginoon, mararanasan talaga natin na kailangan mo magsumikap. Buong tiyaga na kahit pa sa palagay natin, para bang yung lupang matigas na sementado, na kahit padiligan mo walang nangyayari, pero aasa tayo sa kayang gawin ng Diyos. At being persistent, persistency is dependency to God, na nakadepende tayo, hindi po sa sarili nating lakas. Kaya ka nagiging matyaga, matatag, dahil umaasa po tayo dun sa kayang gawin ng Diyos sa buhay natin. Amen po. At dito po, basahin ko po muli dito sa verse 7, ang sabi niya ganun dito, hindi pagkakait ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw-gabi, bagamat tila nagtatagal iyon. Sinasabi ko sa inyo, agad niyang igagawad sa kanila ang katarungan. Araw at gabi na mananalangin ka. At sabi niya, bagamat tila nagtatagal yun, may mga panalangin tayo po siguro na inaabot na ng taon. May mga pagkakataon na siguro na naiisip na nating sumuko. Pero ang pagiging persistent, buong katatagan kang maghihintay hanggang sa marating umaabot mo yung hinihiling mo. Meron po akong naalalang isang kwento. Meron pong isang nanay na nagtitimbang na higit kumulang 200 kilos. So, na-imagine po natin gaano po kalaki yung nanay po na yun. At meron po siyang kaisa-isang anak na binata at yun po ang nagtatrabaho at sumusuporta sa kanilang dalawa. So, lumipas po yung time at napansin po ng mga kapitbahay na itong nanay po na tumitimbang na 200 kilos ay napansin nilang nag-workout, nag-exercise. Ang sabi ng mga kapitbahay, ano kayang pumasok sa isip nito? At itong nanay nito, kung kailan nagkaedad na, doon pa nag-exercise. Yung iba ang iniisip po kaya nag-exercise yung nanay ito dahilan sa siguro gusto niya maging maganda ang kanyang physical sa paningin ng iba. Pero kahit pa naririnig po nung nanay na yun, yung sinasabi po ng mga kapitbahay niya, hindi po siya doon nagpadala. Kundi kahit hirap na hirap po siya, binabawasan niya po yung kanyang ini-intake na pagkain. Hirap na hirap siya, natatakbuhin niya po yung kalye nila paikot-ikot, mag-workout siya buong maghapon para lang mabawasan ang kanyang timbang dahil ito pong nanay na ito ay meron lang 6 na buwan para makamit niya yung weight na hinihintay niya.
At sa loob ng 6 na buwan, bago po ika-6 na buwan, ay pumunta po itong nanay sa isang hospital. At ang sabi po ng doktor sa kanya, kailangan mo pang magbawas ng timbang dahil 1 buwan na lang ang nalalabi. At umuwi po itong nanay na ramdam niya na yung pagod, hirap na hirap siya. Pero sabi niya, kailangan kong makuha yung weight na kailangan kong abutin. At muli, ito pong nanay na to nag-workout. At muli, nakita na naman po siya ng kanyang mga kapitbahay. At kinukutsa siya at sinasabi, ano bang pinagagawa nitong nanay na to? Pero sa kabila nun, nagpatuloy po itong nanay na to. At dumating po yung ika-6 na buwan. At muli pong nagpunta itong nanay na to sa ospital. At nung siya po ay tinimbang, ang sabi ng doktor, Mrs., natanggap mo na o nakuha mo na yung timbang na ginugol mo. At chinek po yung mga vitals niya. Sabing ganun, ang kidney mo, Mrs., ay safe na o malusog na. Ngayon po, ang sabi po sa kanya ng doktor, dahil safe ka na or dahil healthy na ang kidney mo, pwede mo nang i-donate yung kidney mo sa anak mo. Na kaya po pala itong nanay na to, nandun yung pagpupumilit niya, nandun yung kahit hirap na siya, inaabot niya yung weight na yun, ay dahilan sa para ma-donate niya po yung kanyang kidney sa kanyang anak. Dahil yung kidney lamang po niya yung compatible. So, kaya mo ipupursu ang isang bagay o pipilitin mong abutin yan dahilan sa ang goal mo, yun ang pinakatinitignan mo. At kung hindi mo gugustuhin na maabot yung goal na yan, hindi ka magiging persistent, hindi ka magiging matyaga. Kaya nga po, muli, pinapaalalahanan po tayo na isang ugali na meron po tayong mga Kristiyano ay yung hindi tayo madaling sumuko. Never ever losing hope. Na sa pananalangin natin, hindi lang po sa pananalangin natin, sa pag-abot po natin ng mga kaluluwa, andun yung pagsusumakit natin. At persistency means you always expect that miraculous things will happen. Bakit miraculous? Kasi may kita na lang po natin dahilan dun sa pangungulit natin, hindi natin binabasihan ng nakapaligid sa atin, natanggap natin yung hinihiling natin. At ang sabi pong ganun sa binasa natin, sinasabi ko sa inyo, agad niyang igagawad sa kanila ang katarungan. Na kung ito pong masamang amo na ito o masamang judge na ito, na walang kinakatakutan, ay ginawad niya yung kahilingan ng balo. How much more po ang Diyos natin o ang Ama po nating nasa langit na dinudulog natin yung bawat panalangin natin sa Kanya. Kasi po kung tayo po ay titigil na sa mga bagay na pinapanalangin na o sabihin natin, titigil na tayo na i-follow up yung mga tao, sabihin natin na susuko na tayo sa pagtatayo ng simbahan, darating po tayo sa point na wala na po tayong mararating. At in order lamang po na marating natin yung pinapagawa ng Diyos sa atin at matapos po natin yung takbuhin na pinapagawa ng Diyos sa atin, ay kailangan po nating magsumikap. Persistency in spite of difficult situation. At ang pagiging persistent, it brings glory. It glorifies God. Bakit? The more na nagtsatsaga ka, mas ipinapakita mo, pinapakita natin na ang Diyos natin ay kaya niyang gawin ng lahat ng bagay. At the more we became persistent, mas nadadagdagan po ang faith natin sa Panginoon. Ulitin ko po, persistency, hindi ka babase sa nakikita mo, kundi sa pangako ng Diyos at yung kakayanan niya at yung kadakilaan niya na meron siyang kayang gawin. At last po, i-close ko po dito po. Ayan, itinuro po sa atin ni Pastor Boy yung prayer po sa Ephesians at Colossians, yung pong prayer ni Pablo. At ang ginagawa ko po tuwing umaga, sa cellphone ko po, nakasave po yung cellphone na, yung picture ng mga kapatid ko po.
At every time po na magpe-pray ako sa umaga, ang gagawin ko po, ililay hands ko po yung picture nila na yun. Magtatangs po ako, magre-rebuke. At after po nun, babanggitin ko po yung sa Ephesians at Colossians, ini-insert ko po yung pangalan nila. Hanggang sa one time po, isang umaga po, habang tinitignan ko po yung picture ng kuya ko, nagre-rebuke po akong ganyan. Nagtatangs po ako, nagtatravel. Alam niyo po, bumubulong ang kaaway at sinasabi, tagal mo nang ginagawa yan? Tagal mo nang nagpe-pray? Wala namang nangyayari. Bible study pa nga kayo, wala namang nangyayari. Pero alam niyo po, tuloy-tuloy lang yun. Magpe-pray ka, babanggitin mo yung Efeso na yan, magkiklaim ng promises ng Diyos. At dumating po yung time na yung online Bible study namin ay nahinto po for 2 or 3 weeks dahil sa sobrang kaabalahan po ng mga kapatid ko. At talagang ang kaaway po ay napakasinungaling, talagang bubulungan ka niya ng kung ano-ano. At ganun pa man po, tuloy-tuloy yung prayer mo, every morning, ililayans mo yan, yung mga picture nila, babanggitin yung mga pangako ng Diyos. At one time po nung sabi ko sa kanila, tara, mag-Bible study ulit tayo. So, sabi po nung mga kapatid ko, sige, sa Saturday night. So, Saturday night po nung nag-Bible study kami, habang nagsashare na po kami, sabi nitong kuya ko, dahil po pandemic nga po ngayon, ang nangyari po sa work niya ay twice a week na lang po yung pasok niya. Sabi niya ganun, paano ko susuportahan yung pamilya ko? Kung 2 beses lang ang pasok ko at talo pa ako sa pamasahe. Nag-iisip po siya, nag-aalala siya. At habang nagfe-Facebook po siya ganyan, nag-scroll po siya, meron po siyang napakinggang isang testimony ng isang tao. At doon po sa testimony po na yun, ay narinig niya na yung tao na yun na napakasama at minumura na ang Diyos, na dumating na nasadlak na siya sa kahirapan, hindi niya na alam yung pupuntahan. Ang kwento po ng kuya ko, habang pinapakinggan niya na yun, iyak po siya ng iyak. At base po dun sa testimony na yun, ang sabi po ng tao na yun, na ang kinukuhaan niya ng kalakasan ay walang iba kundi ang Panginoon at ang salita ng Diyos. At habang nakikinig po yung kuya ko noon, umiiyak po siya. Naisip po niya na kahit pala gaano ka kasama at kahit pa walang-wala ka ng ibang asahan, pwede mo pa rin tawagin ng Panginoon. Habang sinishare po ng kuya ko yun sa amin ng ate ko, hindi ko po maiwasan na yung matuwa ka, na pinipigil mo yung iyak mo. Kasi, kumbaga, mga nakaraang araw lang, binubulungan ka ng kaaway na walang nangyayari sa panalangin mo. At biglang sinabi niya po sa amin, ng ate ko, ate, sabi niya ganyan, pwede mo ba akong bilhan ng Bible? Gusto ko kasing mabasa, ano ba yung nilalaman ng Bible? Bakit itong tao na to? Ano yung nabasa niya sa Bible na yun at napalakas siya? Gusto ko din maranasan yun. At habang binabanggit po yan ng kuya ko, alam niyo po, nangingilid yung luha kong ganyan na sabi ko, buti na lang, sabi ko, muntik na akong maisahan ng kaaway na bumubulong siya ng kung ano-ano pero yun nga hindi ka titigil, walang puknat kang mananalangin, wala kang ibang aasahan ng pangako ng Diyos at yung ipagkakatiwala mo lahat sa Panginoon. At kinaumagahan po nun, sabi nung kuya ko, sabi niya, aasahan ko yung Bible na yan. Gusto ko, mas makilala ko pa ang Panginoon. So, akala lang natin po walang nangyayari sa mga pagsusumikap natin, sa mga iyak natin, sa mga pagpapagal natin. Pero yun nga persistency. Sa kabila ng mga mahirap na sitwasyong nararanasan natin, matagpuan ng Diyos, hindi lang sa panalangin natin, maging sa Christian life natin, matagpuan tayo ng Panginoon na persistent pa ding naghihintay at naglilingkod sa Kanya. Amen po. Sige po, tayo pong lahat ay manalangin. Aming Ama, sa pangalan po ng Panginoong Jesus, patuloy ka namin, O Diyos, dinadakila. Tunay nga, Panginoon, na sa kabila ng nararanasan ng bawat isa sa amin, kalungkutan man, kadismayahan, anumang mga hirap o sakit, hayaan mo, O Diyos, na buong tiyaga namin tapusin ng takbuhin na ito.
At makita mo, Lord, yung katatagan, katsagaan na hindi kami mapupuknat o hindi kami babase sa nangyayari sa kapaligiran namin, kundi aasa kami, Lord, sa kadakilaan mo, sa kapangyarihan mo, sa kaya mong gawin sa buhay ng bawat isa. And I pray, O Lord, na sa bawat isa pong nakikinig, patatagin, palakasin mo sa pamamagitan lamang po ng Espiritu mo na nananahan sa bawat isa sa amin. Patuloy, Lord, ikaw ang maluwalhati sa buhay namin hanggang sa makita namin, Lord, na ang bawat pagpapagal namin ay hindi nasasayang. Tunay, Panginoon, ikaw ay tapat sa iyong mga pangako na sa pagsusumikap namin, sa persistency namin, ay magbibigay ito ng kaluwalhatian sa iyong pangalan. Salamat, O Diyos, ibinabalik namin ang pinakamataas na kapurihan sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. So marami pong salamat po sa bawat isa. Nawa po tayo ay na-encourage po at napalakas. Ingat po tayo at God bless.